So sa video natin today is na invite tayo sa anniversary and birthday meetup ng company ng tita ko. So kasama tayo. Sabit na naman ako ngayon. Punta tayo ng Pansol, Laguna. Ayan sila. So nakaban tayo. Ako ang driver today. Samahan niyo kami. Tara! Preparation na ng food. Ay, ang pangit. Ba yan? Kasama tong isang to? Sa pinakamahal niya. Talaga ng galit. Prepare ng pagkain. O, ano pang gagawin, ma? Ay, yung ice ang bibili. Yan si Tito. Dami. Okay. Yung sa egg pa pala, sa ilalagay yan. Dito na din. Ito ba? Pwede pati? Para sure? Ang official chef ng Fama Meet and Greet. Ha? Grabe siya. Madam Lucy. Sa ibabaw na lang yan. Ito na lang. Finally, we're here. Mami. Ano to? Arabella Resort. Ayan, ayan siya. Yan. Ganda, ang laki. Umaambon. Naku, piling ko sasakit ang ulo ko nito. Iakatid na lang daw yung ano. Siya ang CEO and founder ng Fama. Akit ba muna tayo? Gamit? Tabi ko lang muna yung gamit. Ikaw na magdadala? Ako na. Sige. Hindi, sabi ko, pupunta ako ito. Pagka umingo pa doon, sa kanila. Pero ako kay mama niya. Busy si boss. Boss. Ay. Naghahanap pa rin ng dashcam yun. So, ang ganda dito. Ang ganda dito. Almost 2 hours lang ang biyahe mula sa amin sa Gentry. So, hindi siya ganun kalayuan. So, hot spring. Kahit magbabad ka ng ligo dyan ng buong araw, hindi ka giginawin. So, maganda rin sa akin. Feel na feel mo ha. Sakto maulan, tapos may init yung swimming pool. Swak na swak. Tayo, silent song, sorry. Puro kainan na naman ha. Kung happy ka na naman. Dami pagkain.
medyo sa tabi tayo ngayon. Dahil maraming hindi nakapunta, mas marami pa rin ito kaysa sa nakaraan. So actually guys, ito ay ating third anniversary na ito ng Fama. Pero ito ay second pa lang na official meetup ng Fama. And like I said, ang aking improvement na nito, kaya kudos sa ating lahat. And yun lang, very happy ako kasi kahit ang lalayo ng pinagalingan natin, lahat ang actually, no? Malayo pinagalingan, meron lang pinagalingan na malapit, pero halos lahat talaga tayo yung pinagalingan. Talaga sinikap natin pang pumapunta dito ngayong araw na to, kaya I really appreciate that. Diba? Meron tayo from Isabela, myself, and my family. Meron tayo from Davao City. From Quezon, Bulacan, Laguna. Ano pa? Cavite. So, marami. Tarlac, Pangasinan, guys. So, ano to? Laguna. Malaking accomplishment ito for So, gusto niyo bang ma-request? Nawala ako ng client ito. Yung pinaka-breakthrough ko ng client, pinaka-malaking revenue rin na na-reach ko sa media buying career ko ay nawala sa akin ng client ngayon at kasalanan ko ito. Sobrang umiyak talaga ako noon, grabe na. I was heartbroken talaga, ilang araw na ako umiyak. Tapos gusto ko HR nila, umiyak na talaga. Bed. So, pareho kami heartbroken, yung client ko, tsaka ako. Pero we knew na, nagkakaiba na kami ng values, ng priorities, so we had to part ways. Sabi ko, channel ko, itong sadness, disappointment, everything haluhalo mo na sa isang something na mas productive. And sabi ko, kailangan impactful. Ganun. Tapos yun nga, sabi ko, baka kaya ako ganito ka lonely, kalungkot, dahil wala akong wala akong kasama sa journey na to. Ganun. Kaya yun, binuo ko yung group. Wala naman ako balak, talagang yun, palaki. Sabi ko lang, kailangan may mastermind sa Philippines. Wala eh. Wala pa naman panahon na yun. So, ginawa ko siya. Tapos nung pinangalan ko siya, Facebook at Mastermind Philippines. Nakita ko na parang Facebook at Mastermind Group. Diba? Ni Benny Leaf. Sabi ko, mabaguhin ko ba yung pangalan? O tama na? Diba? Mastermind talaga yung pangarap ko eh. So, hindi ako nagpapigil. Bahala na si Benny sila. Gusto ko mastermind yung pangalan ko sa akin. So yun, tapos nung napabayaan ko siya na ilang buwan dahil wala nga yun, diba? Wala naman akong balak. Tapos sa isang agency, and ayun, from there, by week namin una siyang ginawa, and we're very proud dahil yung mga unang-unang webinar sa Pilipinas about creative testing, yan, kami yun, diba? Fama yung nauna dyan sa paano yung tamang audience research, paano yung mga tamang creative testing. Ayan, thank you. Anyway, marami na, di ba, Coach, mamaya. Siguro bigyan tayo na iba pang context ni Coach Ruben, yung ating guest speaker natin today. Sa current landscape ng Facebook ads sa Philippines, ang pinibigay ko sa inyo, historical landscape. So, ayun, it was a time na wala pa masyadong creative test, puro Bobo method, yan yung pinag-uusapan, no? Chad method versus Bobo method, yan yung pinag-uusapan ng mga tao. Pero tayo, gusto natin i-shift yung usapan into, iba na, creatives, ganyan. But anyways, ayun, tuloy-tuloy naman, may mga panahon na siyempre, naging busy ako. Nag-bounce back tayo. Siyempre, kumuha tayo ng maraming kliyente. Anyways, gusto nyo ba malaman ba't nawala sa ulo? Kliyente na yun. Kasi ginawa ko yung candle bella. Tapos, nandun napunta yung oras ko. As in, pinagpuyatan ko ito. Yung candle bella ngayon, hindi siya akala nyo, okay, scented candle, hindi. Siya, talagang personal ko siya mga formula. Scientific yung pagkakagawa niya and everything. Yun, napunta doon lahat halos ng panahon ko na napabayaan ko yung cliente na yun. In short, nag-relax ako kasi hindi ko, ang galing ko eh. Napatas ko yung revenue from $2.5 million naging $500,000.
halos $10 million yung revenue nila. Sabi ko, magaling naman ako. Okay na yan, hindi ko na kailangan yan, parang set and forget. Ganon. Ano ito? It was a time na dapat pala pag ganun guys, yung nag-escape na si client, kailangan i-sustain yun. Kasi nandun na nasa rurok na. So, palakihin pa siya lalo. Actually, lumalaki siya. Doon sila na-disappoint sa akin. Kung bakit hindi mo masustain? So, okay, alam niyo na kung bakit. So, yun ang lesson doon guys. Kapag may nag-break tayo, ang tawag doon may na ano kang account, may na-crack kang account, ano yun, it doesn't stop there. Start pa lang yun ng tunay na laban. Ganun. So, ayun, kailangan ng mga clients natin, para mapatagal na sa atin sila, kailangan masustain natin yung level of work. Yun yung na ko doon, na natutunan ko doon. But anyway, so yan, alam nyo na, ganun lang naman yung background ng pamag naman. Wala naman siya masyadong drama. Tapos, hindi ko alam kung may nakaabot dito. Actually, wala ng batch na nandito. Si ano lang no, si Tier Mary. Nag-decide kami, kaming tatlo, na maglabas na isang 7-day challenge. No? It was because, wala pa naman masyado mag-full funnel. Kumbaga, okay, alam na mga tao may full funnel strategy. Pero hindi siya ganun ka, yung mga media buyer talaga yung nakakaalam, diba? Hindi siya ganun ka, sa mga business owners and everything, or sa mga gustong mag-start. So sabi natin, magawa tayo ng 7-day challenge, launch your full funnel Facebook ads campaign in just 7 days. And fortunately naman, yung launch na yun, okay naman siya kasi more than 60 agad yung students. Sabi ko, uy, ayos pala, may need, di ba? Parang binavalidate lang naman namin kung may kung may need, may demand. Ayun, meron pala. Tapos, ayun, batch 1 yun, tatlo kami nag-facilitate. After mismo ng batch na yun, nakipag-break na ako sa kanila. Gusto nyo ba malaman kung ba't ako nakipag-break sa kanila? Siyempre, yung magsabi dito naman gusto ko marinig. Pero yun, nakipag-break tayo sa kanila dahil it was a business decision, actually. Kasi siyempre, kung ako lang din naman yung lahat ng gagawa ng marketing, hindi ako na lang din lahat, di ba? So yun, nakipag-break naman ako sa kanila ng maayos. And then after that, sabi ko, 7 days, parang hindi ko kayang sabihin lahat ng gusto kong sabihin, gawin ko 10 days. So ayun, naging 10 days siya. Tapos, 10 days, puro Facebook ads, wala man lang ng client getting. So ngayon, naging 11 days na siya. Plus 1 sa client getting. Ayun, hindi ko alam kung madadagdagan pa. Pero ayun, ang gusto ko kasing maging specificity ng kama is that hindi siya mahaba, pero malaman. Kaya nananatili siya ngayon na 11 days. Ayun. Marami syempre yung courses, no? Merong sobrang haba, merong sobrang ikli. Gusto ko, sa totoo lang, 2 weeks lang. Kasi ako personally, ganun lang yung attention span ko sa course. Kapag lumabas yung 2 weeks, di kayo natapos, malapit tapusin ko yan. Ganon. So, ayun, yun ang vision ko dyan. No? Hanggang sa lumaki na siya, hindi ko naman talaga inakala. Wala sa hinagap ko talaga. No? Na magkakaroon ng yung pharma talaga na Facebook Ads Mastermind Academy, na meron siyang VIP group, gano'n. Ano lang naman yan wala. Ano lang. Naisip ko lang, hindi ko akalain magkakatotoo siya. And actually, marami sa buhay ko gano'n. Naisip ko lang siya noon, tapos, gawin ko kaya. Gano'n. Sana ako yun. Yung gasolina nga, di ba? Nung bata ako, sabi ko, mayaman lang yung kaya niya, may kayang gawin yan. Tapos, medyo may extra, sabi sa asawa ko, gawin na kaya tayo ng gasolinahan. Tapos, kumilos naman siya, ayun, nagkaroon naman. O, pagkatapos naman, dagdagan kayo natin ng convenience store. Alam mo, magpatay na tayo ng dream house. Pero, ang going na siya yun. So, anong point ko doon, guys? Sa totoo lang, yung mga
natin yun, if we can think it, we can do it. Tunay talaga yun. Feeling ko yung cliche, feeling ko, ano yan, walang laman, pero tunay na guys, tunay siya. If we set our mind into it, we can do it. Ganun. Kasi, wala kasi hinagap ko lahat ng to. Pero, I set my mind to it, hindi ko inisip na gawin. Kumbaga, I just enjoy the process. Ganun lang. So, hanggang sa, ito na, ayan na siya. Nakita ko, ano, may gasolina na. Convenience store na. May hardware. Ayos pala ito na. So, ganun lang guys. Gusto ko sana, bilang family, dahil yan ang tawag natin sa ating mga sarili, ganun din yung attitude natin sa buhay. Kasi, yung mga limits that we set to ourselves, tayo dito kasi literal, we just set it to ourselves. Wala naman talaga eh. Kung mayroon tayong gustong ma-accomplish, no? Isipin lang natin kung ano mga steps na dapat gawin, and gawin natin. Ganun naman siya. Kung may mga bagay na seemingly too big to achieve, pero kapag ginano mo siya, yun, break down mo siya into actionable steps, you will get there. Ganon. And for me, I was able to get there sooner than I thought. Although sa iba siguro mabagal, pero sa akin sobrang bilis ng mga pangyayari. Pero ayun, ayun lang guys. So, nabasa ko lahat ng birthday greetings, pero hindi ko pa na-reply ang lahat. Tapos marami doon nagsasabi, thank you for sharing your knowledge, thank you for being generous, in sharing your knowledge and giving inspiration. Na-appreciate ko lahat yun. Pero sa totoo lang, ito yung nababasa ko yun, ang naisip ko is, sa totoo lang, mas marami akong natutunan, hindi nyo lang alam, mas marami akong natutunan sa inyo. No? Kaya sa siguro yung natutunan nyo sa akin. Kasi yung matututunan nyo sa akin, matututunan nyo sa iba yun. Sa totoo lang, if you search hard. Hindi naman siya madaling makita, pero if you search harder, matututunan nyo siya sa iba. No? Sa maraming resources, etc. So ano ba yung natutunan ko sa inyo? Gusto ko malaman? I think say guys, things lang naman. Kala ko, kapag introvert ka, pag introvert ka, hanggang doon ka lang, yung hindi ka, ano mo yan, malabo magka-community ka, di ba? Sobrang introvert ko sa totoo lang guys, ako yung tipo na hindi ako kilala ng kapitbahay, kasi hindi ako malabas. Kapitbahay ko hindi ako kilala. Ganun. And number 2, na I cannot do everything on my own. So, dalawang magkasaluhan na idea na natutunan ko sa inyo. That I can do things, and number 2, I cannot do everything. Ganun. And maybe yun yung pangalawa, yung napakalaking lesson na natutunan ko in the 2 years lang, sa 3 years lang pa. Kasi the first year ako lahat eh. Sobrang stress ko, burnout, ganyan. And then yung next 2 years, natutunan ko na yun na, sa isang community pala, hindi lang ako. Hindi lang ako bumubuo ng community. Actually, yung community binubuo ninyo. Kayo guys, yung community. Kaya, ayun. I'm so happy na meron ng sense ng ganun sa loob ng Fama. Dati kasi wala masyado. Meron pero hindi ganito ka. So, sana nararamdaman niyo yun. Yung feeling ko na I belong to you and you belong to me. Yes, di ba yun? Nararamdaman niyo ba yun? Ako lang ba yun? Feeling ko lang pala. Mutual. Eh, yun ba? Sana, no? Well, i-assume ko na lang kasi nandito kayo eh, di ba? So, must be. It must be love, sabi nga. But anyways, ayan, lagi ko lang sinasabi yan sa ating day 1 pa lang, di ba? Kung nakikinig tayo sa day 1. Naniniwala ako na nandito kayo because the universe let it happen. No? You found me, and I found you. Ganon, di ba? And somehow, merong something na nag-a-attract sa ating dalawa. Parang ganon. Oo, hindi. That's how I view things talaga. And that's how the universe works, I think. No? Hindi ito mga voodoo, ganyan. Pero yan, that's how I think about how nakaka-attract ng mga tao.
Kasi pag nakikita ko kayo, bawat isa sa inyo, sa totoo lang, may something na sa akin, nakapareho ninyo. As in, ganun ko kayo nakikita. No? And, ayun na, pahabayan ko. Kasi baka mag-emotion na tayo dito. Pero yun, thank you so much, guys. Sana-enjoy natin yung program and yung buhay. Ayun. Grabe. Ang dami accomplishment for sa kumbaga, imagine, iisip niya lang pero nagawa niya na. Kutsara, baka naman. May pala tayo. Yung Candelbella ba din ni Kutsara? Oo, diba? Naabangan ko yun eh, kasi nung talagang ginamit ko yun, parang alam mo yun, kahit mainit, gusto ko siya. Sweet naman. Siya naman ang naman po. Nag-message ako, parang 2:30 ng madaling araw. May sumasagot. Ba't yung sumasagot, Coach? Diba, gising ka kanila maghapon pa. Or else naman may mga TLs na tumutulong. Mga kasama natin, bago or luma, nandiyan pa rin sila. Then, ayun. Even yung mga katulad kong mga luma na, yung mga second batch, na yung mga baguhan, every now and then, pag merong humihingi ng mga forms that instruct or anything about the assist na dyan pa rin. Isa pa sa na-appreciate ko sa community natin, it's karamihan din, it's more on supportahan. Ito yung pinaka gusto ko highlight na hindi lahat ng nakaka-graduate, nakakatapos ng sa course ni Gonzales, nagkakaroon ng client. Yung iba dito, parang nagtutulungan talaga sila. Or gusto mo yung business to, gusto mo ikaw mag-handle ito for your portfolio. May mga ganun. Kumbaga, ramdam mo na you belong to me. Sabi, ano ba yung kanta na yan? Binulungan tayo, sige, pakita mo sa akin kung paano yan. O bakit kaya nilaunch yung ganyan-ganyan kami? Tapos sabi ko ba sabi niya, sige, patayin mo yan, patayin mo yan. Kaya yung budget. Tinuruan niya ako from scratch. Turunan ko siya yung kung paano, yung sa pag-create ng ads. Pero yung implement siya sa, alam mo yon, iba yung feeling na minsan 2 oras kami nagtatawagan. O ganito yung gagawin mo. Parang ako yung gagawin, ano ang tinuturuan na. Ganito yung gagawin mo. Thank you, thank you, thank you sa mga classmates, at saka sa mga batchmates, at saka sa lahat ng... Siyempre, pagbayarin na natin na tayo lang magpapakilala. Hindi kami babae. May sinasabi di ba kung saan siya nanggaling? Nagasan ka! Sumasayo yun, di ba? Pero kasi bakit? Huwag na ako. Tanungin nyo. Nagasan ako. Nagarabigas ka. Siyempre natawag kami. Yung galing sa malayo ka. Si Elmar. Elmar, nagasan ka. Ayan na, taga-saan kayo. So, yung malayo dyan. Kasi hindi mo lang ako. Sa friend na yan, kailangan mo na natin makakilala at recognize mo yung historically, sabihin natin yung pangalan natin. Saan tayo nagaling, and then anong batch tayo. Kaya natin, it's about time na i-market na rin natin yung sarili natin kung ano ba yung mga niche natin. At least para makilala rin ang bawat isa. Then it's about time na huwag natin sayakan yung moment na makakita. Ako nga pala si Marcus Laba! One boss of the Philippines. Actually, ang nasa cover photo ko is travel and tours. Sa awa ng Diyos, ang lumapag lahat, car dealership pa sa RRT. Sorry na, next time you optimize ka na talaga. Ayun, then, huwag niyo rin ako kang gagayahin.
nag-BCS na 3 months, please, baguhin nyo lang po yan, ha? Wala akong gano'n. Then, ayun na. Siguro ang susunod dito ay si Tiedoy. Batch to please. So, yeah, kami tayo lahat. Masaya ba? Masaya? Ano wala energy? So, yeah, I'm very happy. So, ayan, TL Lloyd Tedion from batch 2. And kaya sabi ng Mark, kasama kami. Ano ba? Mag-speak ba ako dito? O, dyan ba mag-ganap ko dito? Taga-saan? Taga-Quezon City. And yeah, ever since I'm doing Facebook ads because of Coach Alan, nagagaling ako sa kanya. And yeah, ano ba? Ano ba? Mag-message ba ako? Ano ba? Mag-message ba ako? Pero sige. So short lang, pero meaningful. Gaya lang sabi ko dati, I'm just, yeah, normal guy. I'm a student. Nanggaling talaga ako sa, hindi naman ako mahirap. Hindi rin ako mayaman. I'm a person na may kayang pamilya. Pero hindi ako galing talaga sa parang komportable yung buhay. Pero before, saksi talaga ako yung umutang inarin ko sa 5-6, mabuhay. So, I've been through that. Kaya nakagaling yung nabukas yung isip ko. I started doing business, 18 years old. And nagkaroon ako ng meditation before, pero nag-fail yun, pandemic. And then nakita ko sa Bolsa. So bago pa yun, bago pa ako mag-Facebook ads, nascam ako ng 250,000. So given, di ba? Oh, Mark, alam mo, nascam ka din, alam mo yan. Ito mga nascam ko dyan, mga pinasuhan investments, IPB guys. So, I need to find some way for me to gain that money. And, di ba, for a student, 250,000, di lang pera ko yun eh. Pero din ang nanay, may part ng pera na hindi ko. Kasi syempre, parang meron kasi akong investment na pinasuhan, nakakala. Sobrang sure, sobrang legit. And then, syempre, for a student na maunang ka ng pera, mas masakit pa sa heartbreak eh. Mas masakit pa na makapag-break ka sa jowa mo. Di ba, wala ka na gano'ng kalaki pera. So, sabi ko, 3 buwan akong natutulog. Depressed, hindi makatulog dahil you lost that kind of money as a student, diba? So then, sabi ko, I'm just 20 years old, I need to find something that I can do for me para mabawi ko yung pera yun. And then doon ako nag-research about Facebook ads. And the first community na nakita ko is Fama naman. And sino ba naman ako? I'm just from batch 2. Sino mag-aakala from batch 2? Wala ka namang kliyente pero nagiging team leader ka. Diba ko, alam mo yun eh. Nahihiyan na ako sa mga batch. Kasi alam mo yung mga batch 3 students na yung mga client na, yung mga agency na. Ano makipagsabay sa mga? So paano ko sila malilid if I'm the person who doesn't have experience? If I'm the person who lack of knowledge, who lack of exposure dun sa mismong field natin. Pero, sabi ni Coach, it's not about your background, it's not about your experience. It's your willingness to help the community. And, alam mo yun, I've been invited to other community as well. Pero the question is, bakit pa-producer na kami? Kasi silang kumasigaw siya rin. And then, I always think of it na whenever you meet a lot of people, yung mga nalamitan ng community, you can be friends for them, with them. Pero at the same time, hindi ko kinalimutan kung saan ako nangyari. And I know how good si Coach Alan. Alam ko, willingness na talaga tumulan mo. Yung heart niya talaga sa mga tao, tsaka sa mga estudyante. Hindi ba tayo yung community na full of people na mga mayayaman, full of people of needs that has position in the industry. But I always, pag nakakilala ko ng mga community at mga malalaking tao, lagi kong pinagmamalaki yung community na po. Hindi man tayo yung sobrang show up. Yung sikat na sikat, ang popular yan, dapat sinabi, Fama, may mga kilala, pero not all people, diba? Nakakilala ng mga Fama. Pero lagi mo siya nagtatalaki. And gusto ko lang sabihin, sa mga pinaka-fulfillment ko sa sarili ko is mag-invite si Coach Ana as one of the main speakers sa New Bold. So New Bold is a big event that will happen in August 2031. So lahat ng mga CEOs doon pupunta.
mga entrepreneurs. Sino ba mga speakers doon? Sino ba? Sina Chole, si Coach Ras, Houston. So yung mga ganyung klase level of coaches. And I'm so proud na sabi ko. Nakonect ko sa founder naman. And I'm very proud of what it's time for me. Halika dito ba? Kala ko ba, may batch? May batch ba? Alam mo sumunod eh. 10.5 na. Ano ba? Okay, sige. Sige ka na, bro. Hello. So actually, simulan na lang natin dito sa harap. Siguro na ito ikot. Okay. Parang hindi pa dinner Kinikip. Actually, si Bro, dahil sa kanya kami nagsimula, ay Bro Edwin. Kung wala kami ngayon, walang more ka sa Kaloy, kundi dahil kay Bro Edwin. Dahil wala si brother, ikaw ang representative niya. Excellencio, from Venezuela City and batch 14 ako ng FAMA. And my niche is pet store and aesthetic spa. My name is Jay. I'm from Jay. I'm from batch 11. Galing ako sa lahat ng mga chicharon at babuyan. Bulacan. Yun. Tapos, ang niche ko is aesthetics and hygiene. I'm from Caloocan, South Caloocan City, and ang niche ko ngayon is real estate, and I have another, pero more on lead gen. Parang yung ginagawa ko for ads. That's it. I'm from Batangas. Ang niche ko ay financial advisors. Jonathan Alvarez po, batch 50, so galing sa malayong city ng San Pablo City, WB. Ano? Masarap na partner ng kape. Hindi masarap kasama ha. Okay. Pangalan ng Philippine President. 1, 2, 3, go! Sample. Halimbawa, gulay sa bahay kubo. 1, 2, 3, go! Sample lang yan, sample. Ang dali, di ba? Ano gusto? Baka mama matapos. Hello, game. It's... Ito pala, tama. Alam mo yung ako'y pinagpapakisa mga sakal na ng tikan. Oo nga eh. Ano pa ba yung Rowan? Okay, eto na lang. Magbigay ng ingredients ng sinigang. 1, 2, 3, go! Baboy! Baboy, sabi na pero tinuro niya si sir. Isa pa na. Birthday coach. Ano ba tayo dito? Okay. Okay, ito ha. Gulay sa pinakbet. 1, 2, 3, go! Palaya! Yes! Inasama ka talaga si Radamel ha. Ayan. Thank you po. Yan. Merong second runner. Hindi. Mamaya meron pa tayo. Mamaya meron pa. Ayun. Mamaya yung second round natin. Then, for now, it's... We're calling Coach Sara para ipakilala yung awa natin. The mind behind Smear, no? Social media ads for real estate. Ewan ko kung meron itong real estate yung inyong niche, pero parang mas matagal pa nga siya kaysa sa akin sa industriya nito. Kaya I think napakagandang maging resource speaker na for this particular event. So hindi ko na patatagalin. Kaya tawagan ko si Coach Ruel Austria! From Austria!
Ano masabi ko dito? Ayan, magandang gabi. Ako si Roel. Thank you, Coach, for having me. I don't know if nakilala niyo na ako or nakita niyo na ako. Wala naman isa, sige, background lang before anything else. I've been doing Facebook ads for like since around 2016. Yun. And then, backstory lang din, ng smear yung sinabi nga niya. Actually, Facebook ads specifically for real estate. So, way pa kasi wala nagtuturo ng Facebook ads for real estate. So, nag-start yun ng 2018. So, I started teaching that. And then, around 2021, I guess, 2021, tama. Nagkaroon siya ng brand, which is a social media ads for real estate. Kasi, aside sa Facebook ads, you're also trying to tap the TikTok. So, yun. But anyways, ayun, 2021 siya nag-start, pandemic days, and then, I'm proud to say din naman na lumalaki na rin yung community kasi more than 1,000 students na rin meron sa loob. And then, nagkasama-sama rin din yung mga freelancers, mga real estate entrepreneurs. Yan. So, ang mission din talaga nun is to at least educate a lot of real estate entrepreneurs and as well yung mga media buyer na magamit yung digital marketing, especially yung Facebook tsaka yung TikTok. Well, for Facebook, yes. Actually, doon talaga nagagaling yung success ng mga students natin tsaka ng mga clients. By the way, kasi aside sa nagko-coach tayo, we're still doing freelancing. So, freelancer pa rin po ako. Yun. And then, yes, hindi lang din real estate yung aking hinahawakan. Iba-ibang business na rin. It just happened na doon tayo nakilala sa which is the real estate age. Kasi sa panahon kasi ngayon, mahirap kasi talagang makilala in terms of sa mga legit na mga coaches and then mga mentors. And alam naman natin ang mga hard-earned money natin yan, di ba? And a lot of you guys doesn't have this kind of chance or opportunity na magkaroon ng ganitong way para to earn money to help more people. Kaya ako naisip magkaroon ng smear. Then yun nga, gumanda naman yung kanya stand dito sa Philippines. Aside sa akin, siguro kilala nyo rin sila Mon Agner. So yun yung mga kaibigan natin. So, ang kinagandaan naman ng coaches sa Pilipinas, no, most likely, is magkakaibigan din yan. Hindi nyo lang alam. So magkakaibigan din sila. Alright. Then yun, naging happy lang nila ko dahil Sarah trusted me to speak to one of her mga coach speakers before, diba? So doon kami nagkasundo. Pero nakita na kami nitong last year kasi kaibigan ko si Ara. So si Ara kaibigan ko. Doon kami nagkita first time. Then yun, and yeah, so to continue what I'm saying is siguro in terms of Facebook advertising especially, alam ko naman na lahat kayo freelancers, no? To be honest, meron na kayo lahat, meron na kayo lahat. Your Honor. Wala. Dapat mo na lang. Dapat mo na lang. Suman talaga. Parang ka na lang natin. Alay, ito na tabas doon. Parang may iba. Patong mo na lang muna. Ayun na makisama, coach. Patong mo muna. Patong mo muna. Bossing! Boss! Kunwari mo sa isa damit. Ayan, photo opportunity pa tayo. Sisingin ako doon sa hindi masyadong pinag-dyan.
that's it for day 1. So, sorry Tita Sara, hindi ko nakuha nun yung ibang part nung pag-blow mo yata ng candle. Naligo kasi kami. Pero yan, naligo, kinantahan si Coach Sara ng happy birthday, tapos nag-blow yata silang candle. And then, ito na, papahinga na kami. Pero nagtimpla muna kami ng kape ni Mrs. So, laging combo yun. Kape and then tulog. So, yun lang sa ngayon. Mag-update ulit kami bukas ng umaga. Gising kami ng maaga para sa mga bata kasi sayang yung oras para makapaligo. So, yun lang. Bye-bye. Ang lakas ng ulan. Wow. Ano mo ba? Ganda nung ganito nila. Ito yung mga natin isama. Kailangan natin magpiprito na ako ng hotdog. Sobrang daming napano sa pagkain, sayang. Kaya magpiprito na ako. Timpla ko ng kape. Ba? Bakit bumanat ka na agad? Kala ko magtitimpla ka lang ng kape. Ito nakarami na. Bulong-bulong ka na naman dyan, narinig ka. Nakarami na. Tawag si Tali! Naiiyak ko eh. Ito maiiyak. Uwian na sila. Okay, hindi na lang sa alam. Ayun sa Shopee. Sa Shopee. Baka dito hindi SUS, ay hindi stainless steel namin. Baka mapeg. May tsaka iba quality. Oo. Bigpit na. Then uuwi na. Nag-uwian na. Marami na nag-uwian. And then that's it. Para sa anniversary ng family. Anong masasabi mo, boss? Anong masasabi mo sa ano? Sa anniversary outing? I think it's been a fruitful event. Full of wisdom and takeaways. And it's open it because parang we can eat it. Uwian na. Uwian na, Cloud. Bye-bye. Bye-bye sa camera. Bye. Gusto.